President Duterte, being a lawyer, knew fully well that it was foolhardy to enter into an agreement, especially a gentleman's agreement at that, with the President of the People's Republic of China on matters involving sovereign rights. Cabinet members ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itinanggi ang umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Polisiya ng Aquino administration sa BRP Sierra Madre, ipinagpatuloy lang umano nila. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman at that time na may mga agam-agam. Senator Francis Cheese Escudero inaming nag-ikot sa mga kasamahan para makakuha ng boto bilang Senate President. Committee chairmanship sa Senado, pag-uusapan pa ng mga senador. Aralin nyo, baka pwede naman yung ayaw talaga, yung mga hardliner, payagan na natin. At the long run, in 3, 6 months o 1 year, ma-appreciate nila na mas maganda pala yung kooperatiba, mas umaasenso yung kabilang grupo, sasali na ako. Ilang kongresista umapila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation na ikonsidera pa ring payagang bumiyahe ang mga unconsolidated jeepney. Ang KAAPO is continuously doing yung update para at least siguro hopefully towards the end of the year wala na tayong isyong ganito at hindi na natin maranasan itong mga nangyaring inconvenientes sa paglipad sa mapaliparan. Aberya sa radar system ng NAIA kahapon, inaasang di na mauulit sa oras na matapos na ang upgrading at modernisasyon sa pagtatapos ng taon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. As the Philippines occupies a strategic position in the Indo-Pacific, we are leveraging our strategic geopolitical location, economic engagements, and participation in regional agreements. Strategic position ng Pilipinas sa Indo-Pacific region binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM wala pang utos na imbestigahan ang umano'y wiretapping ng China sa isang public official ayon sa DFA. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Itinanggi ng 3 miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Samantala, iginit naman ni dating Executive Secretary Salvador Medaldea na ipinagpatuloy lamang ng Administrasyong Duterte ang polisiya ng Aquino administration kaugnay ng BRP Sierra Madre. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, may findings ba ang Joint House Committees kaugnay ng investigasyon sa umano'y gentleman's agreement? Monica, usually mayroong findings sa committee report sa House Committees na nagsasagawa ng pagdinig pag natapos na yung kanilang isinasagawang investigasyon o hearing. At ngayong araw na ito ang ikalawang araw ng pagdinig ng pinagsanib na puwersa ng House Committee on National Defense and Security at ng Special Committee on the West Philippine Sea. At inaasahan natin na hindi pa ito ang huling araw na pagdinig. Pero so far, kahapon at saka ngayon, pare-pareho yung sinasabi ng mga kasalukuyang opisyal ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan at ng mga opisyal ng dating Duterte administration, walang gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Dumating sa ikalawang pagdinig ng House Committee on National Security and Defense at Special Committee on the West Philippine Sea ang 3 miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pare-parehong itinanggi ni dating Executive Secretary Salvador Medaldea, former Defense Secretary Delfin Lorenzana at former National Security Advisor Hermogenes Esperon ang umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Ayon kay Medaldea, mayroong 8 opisyal na pagpupulong sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sa 2 meetings na nadaluhan ni Medaldea, walang pinag-usapang gentleman's agreement. President Duterte, being a lawyer, knew fully well that it was foolhardy to enter into an agreement, especially a gentleman's agreement at that, with the President of
the People's Republic of China on matters involving sovereign rights. Ganito rin ang pahayag ni Lorenzana at Esperon. Kaugnay naman ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ipinagpatuloy lang ng Duterte administration ang dinatnang pulisiya sa ilalim ng Aquino administration ayon kay Medialdea. May pangako umano si dating Defense Secretary Voltaire Gasmin sa Chinese Embassy noong 2013 na pagkain at tubig lang dadalhin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. The status quo at the Ayungin Shoals where BRP Sierra Madre, a dilapidated warship which has served as a Philippine military outpost in a low elevation reef since 1999, was in a 2013 commitment of former Defense Secretary Gasmin to the Chinese Ambassador Ma Keqing that he would only deliver food and water to the Marines stationed at the vessel. Ayon naman kay dating Defense Chief Lorenzana, walang nabanggit sa kanya ang pinalitan niya sa pwestong si Gasmin, kaugnay ng umanikasunduan na tanging supply lang ng pagkain ang dadalhin sa BRP Sierra Madre. Inihayag din itong nagsagawa ng pagkukumpuni sa barko noong taong 2021. But it is not true that we did not do some repairs because in 2021, that was the start of binomba tayo ng water cannon ng China because they claim that we are bringing repair materials to Sierra Madre. The Chinese embassy is claiming that we are trying to strengthen the ship as a whole. But according to the Navy, which when I talked to them, ay nire-repair lang nila yung tulugan at tirahan ng ating detachment doon, which we did. Despite the protest of Ambassador Huang, we did the repairs until I left office in 2022. So tuloy-tuloy yung repair na yon ng Navy. Question naman ng isang mambabatas, bakit pinanatili ang status quo kaugnay ng BRP Sierra Madre gayong umiiral ang arbitration ruling na pumapabor sa Pilipinas laban sa China? Personally, for this representation, yung commitment, if any, first and foremost, in 2013, was premised on the fact na wala pa namang arbitration ruling. And in 2016, when the arbitration ruling came out, explicitly saying na meron pa tayong exclusive sovereign rights over exclusive economic zone, hindi po binago yung supposed status quo. Because I think if that were the case po, no, dapat we would have postured our foreign policy anchored on the PCA ruling. Subalit giit ng isa sa top security officials ni dating Pangulong Duterte, iginiit naman ng punong ehekutibo ang landmark ruling sa pagharap kay Chinese President Xi. Our President has presented the result of the arbitral ruling, and it was again, as we all know, that China did not recognize the arbitral ruling. So that was it. There was no secret agreement. Dahil naman nabanggit sa pagdinig ang pangalan ni dating Defense Secretary Gasmin, iniimbitahan na rin ito sa pagdinig ng Joint House Panels. Maging si dating Presidential Spokesperson Harry Roque, inaniyahan na rin sa hearing dahil sa kanya nang galing ang pahayag kaugnay ng sinasabing gentleman's agreement. Nagsagawa naman ang executive session ng House Committee on National Security at West Philippine Sea Special Committee kaugnay ng ibang tanong ng mga mambabata sa resource persons na posibleng magkaroon ng implikasyon sa ating national security. Huling plenary session bago ang CNDA ng Kongreso. Pero sa kabila nito, inaasahan na magkakaroon ulit ng susunod na pagdinig ang House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea. Kaugnay nitong umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Pero hindi tayo nakatitiyak kung isasagawa yan after ng adjournment o pagkatapos na o pagka nag-resume na ang session ng Kongreso. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa House of Representatives.
Wala pang iniuutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa investigasyon sa umano'y wiretapping ng Chinese Embassy personnel. Ito ay may kaugnayan sa umano'y pag-uusap kasama ang isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines ukol sa sinasabing new model agreement sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ngunit ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, handa namang umaksyon anya ang gobyerno ukol dito. No. I've not received any instructions. If we find any evidence, obviously we will take whatever action might be considered necessary. Ipiniresinta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dayuhang negosyante ang ginawang hakbang ng pamahalaang Pilipinas upang mas maging magaan ang pagnenegosyo sa bansa. Ayon kay PBBM, malaki ang maitutulong ng Indo-Pacific investors upang mapalakas ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. As the Philippines occupies a strategic position in the Indo-Pacific, we are leveraging our strategic geopolitical location, economic engagements, and participation in regional agreements. Nasa magandang posisyon ng Pilipinas pagdating sa oportunidad ng pamumuhunan. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa mga investor at industry leaders sa 6th Indo-Pacific Business Forum kanina sa Taguig City. Ibinida ng Pangulo ang naging paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Noong 2023, umabot sa 5.5% ang Gross Domestic Product o GDP growth ng bansa. Dagdag pa ang mga proyekto sa ilalim ng Luzon Economic Corridor na layong ikonekta ang Subic, Clark at Calabarzon region. Ayon kay PBBM, sa ganitong mga klaseng inisyatibo, mapapaganda ang freight transport services, mobility at access sa mga economic zone. Kaya para sa Pangulo, handa na ang Pilipinas upang maging regional manufacturing hub. Through these economic strengths, we aspire to transform the Philippine economy into a regional hub for smart and sustainable manufacturing and for services. Ayon pa kay Pangulong Marcos, desidido ang kanyang administrasyon na ayusin ang sistema ng transportasyon sa bansa. There is a long way to go still, but we are committed to making the Philippines a leader in smart and sustainable transportation. And we believe that with the right investments and partnerships, we will achieve that goal. Sa nasabi ring Business Forum, muling tiniyak ni United States Secretary of State Antony Blinken na patuloy na isusulong ng Amerika ang free at open Indo-Pacific region. When we talk about free and open, we mean problems will be dealt with openly. Rules will be reached transparently and applied fairly. And goods, ideas, and people will flow freely in the skies, across land, cyberspace, and the open seas. Ang Indo-Pacific Business Forum ay inorganisa ng United States Trade and Development Agency o USTDA sa pakikipagtulungan ng pamahalaang Pilipinas at Estados Unidos. Mahigit 500 business leaders, project developers, government officials, industry experts at iba pang stakeholders ang dumalo sa pagtitipon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinalakay ng Chief ng Armed Forces of the Philippines at nangungunang opisyal ng US Navy ang kooperasyong pandagat at seguridad sa Indo-Pacific region. Sa kanilang pagpupulong, ipinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang kanyang pasasalamat kay Admiral Stephen Kohler, ang commander ng United States Pacific Fleet, sa patuloy na suporta sa matagal ng alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng umuusbong ng mga hamon sa seguridad. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity at ang regular na pagsasagawa nito. Napag-usapan din bilang bahagi ng patuloy na collective commitment sa regional at international cooperation sa pangangalaga at pagbabantay sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ito rin ay strategic partnership ng AFP upang palakasin ang interoperability at advanced command capability sa ating maritime domain.
Muli namang iginiit ni Senator Risa Ontiveros na ang umano'y ugnayan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga kriminal. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng senador na kasama ng alkalde sa dating kumpanyang Baofu sina Zhang Ruijin na konektado at convicted sa largest money laundering cases sa Singapore. Gayon din ang Dominican national na si Bao Yinglin na nahaharap sa hindi niya tinukoy na kaso. Una lang sinabi ni Mayor Guo na divest na siya sa naturang kumpanya noong tumakbong alkalde ng bayan ng Bamban. Nagbigay ng ilang dokumento sa Office of the Solicitor General o OSG ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng ginagawang investigasyon sa tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng mga pagdududa na hindi talaga Pilipino kung hindi isang dayuhan ang alkalde. Ito ang balita ni Dante Amento. Natanggap po natin yung kanilang request para sa SOSE, sa Certificate of Candidacy at saka sa registration bilang isang botante ng naturang mayor. Nakipag-ugnayan na ang Office of the Solicitor General o OSG sa Commission on Elections o COMELEC kaugnay sa investigasyon sa isyu sa tunay na pagkakakilanlan at pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagbigay sila ng ilang dokumento sa OSG. Kabilang narito ang Certificate of Candidacy o COC noong nakaraang halalan, Statement of Contribution and Expenditure o SOSE at voter registration ni Mayor Guo. Sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na kumukuha sila ng mga kinakailangang impormasyon mula sa COMELEC, DILG, DepEd at iba pang ahensya na makatutulong sa ginagawa nilang fact-finding o investigasyon sa pamamagitan ng kanyang binuong special team ng solicitors. Dagdag pa ni Chairman Garcia, tungkulin nilang ibigay ang mga nasabing dokumento dahil ito ay public documents. Binigay po natin lahat yun sapagkat sinasabi naman po ng una po, public documents ang lahat ng ito at number 2, basta po may request sa atin na gagamitin for legal purposes yan naman po ay hindi para itanggal ng COMELEC na illegal. Makikipagtulungan din anya ang komisyon sa anupang tulong para sa investigasyon kahit pa ang kanilang testimonya kung kakailanganin. Lahat ng tao pwedeng sabihin na siya ay foreigner. Sa bandang huli po, hindi tayo ang magdidesisyon sa katayuan at kalagayan ng isang tao. Korte po lahat yan. Una nang sinabi ni Solgen Guevara, kapag napatutunayan ang isyu, pangungunahan ng kanyang tanggapan ang co-warrant of proceedings na isang prosesong legal para mapatalsik ang isang sangkot na personalidad. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isiniwalat ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang katotohanan sa likod ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang Facebook post, inamin ng alkalde na isa siyang love child ng kanyang amang Chinese sa isang dating kasambahay. Ayon kay Mayor Guo, napilitan na siyang sabihin ang itinatagong detalyeng ito sa kanyang personal na buhay upang maalis sa mga pagdududa sa kanyang totoong pagkakakilanlan. Ito rin umano ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang sagutin ang ilang tanong sa Senate hearing gaya ng kanyang educational background. Anya, itinago siya ng kanyang ama sa kanilang farm kaya hindi siya pinag-aral sa isang tradisyonal na eskwelahan at sa halip ay pinaturuan na lamang sa isang tutor. Muli rin niyang iginiit na hindi siya protektor ng pogo sa kanilang bayan. Ang alam din umano niya ay lehitimo ang operasyon nito dahil wala naman silang natatanggap na mga reklamo at mayroon din namang tanggapan ng PAGCOR sa kanilang lugar na siyang nagmomonitor ng aktibidad ng kumpanya. Sa huli, binigyan diin ni Mayor Guo na isa siyang Filipino citizen at Philippine passport holder kaya malinaw anya na isa siyang tunay na Pilipino. Hiniling ng ilang mga kongresista na baka maaari pang payagang makabiyahe ang mga unconsolidated jeepney kahit natapos na ang deadline ng franchise consolidation. Iginiit ng mga ito sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation o DOTR, huwag gawing sapilitan ng franchise consolidation. Ito ang balita ni JP Nunez. Aralin nyo, baka pwede naman yung ayaw talaga, yung mga hardliner, payagan na natin.
at the long run, in 3, 6 months o 1 year, ma-appreciate nila na mas maganda pala yung kooperatiba, mas umaasenso yung kabilang grupo, sasali na ako. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation kanina, isa sa ipinunto ng mga kongresista ang tila naging sapilitan na franchise consolidation na tinapos ng gobyerno noong April 30. Dahil dito, mayroon pa umanong mga operator at driver na meron naman sanang mga ayos na jeepney ang pwede pang maipamasada pero hindi na makabiyahe dahil hindi pumasok sa consolidation. Kaya naman suwestyon ni Rizal 3rd District Representative Jose Arturo Garcia Jr. sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation, baka pwede pang payagang makapasada ng 1 taon ang mga unconsolidated jeepney at huwag gawing sapilitan ang consolidation. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel naman, ganito rin ang pananaw matapos marinig ang hinaing ng ilang transport group na nangangambang mahuli dahil hindi sila nag-consolidate. Ayon sa mambabatas, tila naging trap at one-way ticket ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Mayroon kasi umanong ilang operator ang napilitan na lang sumali dahil sa takot na hindi na sila makapamasada. Tingin natin mula dun sa mga nabanggit ay kailangan talaga dun sa mga natitira na hindi nag-consolidate, huwag pong gawing sapilitan talaga yung pagpapakonsolidate nila ng kanilang mga prangkisa. Ayon kay LTFRB Chairman Chofelo Guadis III, pag-aaralan nila ang suwestyon ni Congressman Garcia. We are willing to reconsider po yung proposal niya and we will study the proposal po. Gayunman, sinabi din ni Chairman Guadis na nasa kapangyarihan ng gobyerno ang pagbibigay ng prangkisa, kaya mayroon din itong kalayaan na magtakda sa mga operator ng bisa ng kanilang prangkisa. Wala pa naman umano silang nahuhuling unconsolidated jeepney dahil nasa proseso pa sila ng pag-i-issue ng show cause order. Ngunit ayon kay Chairman Guadis, unti-unti na nila itong gagawin at hindi na iaanunsyo ang petsa ng operasyon. For one, ayaw ho namin sabihin sa ngayon because we would like to catch everybody by at least na nandoon po sila at the time na mag-apprehend ho kami. Because what we learn right now is nung sinabi namin, wala na hong bumiyahe. Sa pagdinig kanina sa Kamara, isa sa mga naglabas ng saloobin ang isang transport leader mula sa Bacolod. Nasa 1,000 unit anya ng mga tradisyonal na jeep ang hindi nag-consolidate sa kanilang lugar. Hindi umano talaga sila pumasok sa consolidation dahil sa iba't ibang issue na naging problema ng mga naunang bumuo ng kooperatiba. Ngunit patuloy pa rin nila silang bumibiyahe kahit idineklara na silang mga kolorum dahil sa kakulangan ng masasakyan sa kanilang syudad. Hindi kami nag-consolidate dahil ayaw naming isunod din aming prangkisa. Nagtatanong lang kami sa LTO kung may order pa ba? May order na ba na hulihin kami? Sabi nila wala. So ngayon, sumugal kami na nagbiyahe kahit dinideklarar na kami na hindi nagpa-consolidate subject for show cause order. Pinabulaan na naman ni LTFRB Region 6 Director June Altura ang pahayag ni Sembrano at sinabing nasa 50% na ng mga public transport sa Bacolod ang nag-consolidate at hindi kapos ng mga masasakyan. The supply of public transport in Bacolod City is sufficient as of April 30, 2024. If on occasions it appear na kulang, it's because in these occasions it's either rush hour or in these occasions nag-strike yung hindi nag-join and they threaten those who join not to ply the routes. Ang transport group naman ni Bella naninindigan pa rin sa kanilang panawagan na wag ma-revoke ang kanilang prangkisa at ibalik ang individual franchise. Ang gusto po namin talaga, makabiyahe kami, maipagpatuloy namin ito. Kung magmo-modernize kami, kung wala kaming prangkisa, papaano po? Gusto natin manatili po sa amin yung aming mga prangkisa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nananatiling normal ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport ngayong araw ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay matapos ang naranasang aberya sa flight schedule ng NAIA kahapon, punsod ng problema sa radar system ng paliparan. Inaasahan naman ng CAAP na hindi na mauulit ang katulad na aberya hanggang sa pagtatapos ng taon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So far, normalized na except yung mga recovery flight na tinatawag na delayed. Bahagyang nagkaaberya ang ilang biyahe sa Ninoy Aquino International Airport kahapon dahil sa tinatawag na potential problem sa air traffic management software. Ngunit ngayong araw, tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na naisaayos na ang naranasang problema kahapon sa radar system ng paliparan. Paliwanag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, ang naturang problema sa software ng kanilang gamit ay hindi inaasahan at unang pagkakataon lang na nangyari. Yung fiasco noong January, last year yata yun, is yung CNS-ATM mismo. This time, yung CNS-ATM, yung Communication Navigation Surveillance System, gumagana. Unfortunately, yung program niya nagkaroon ng malfunction. So, kailangan i-reset yun. But hindi basta pwede i-reset yun. Kailangan ayusin dahil yung mga nakahalerang flight maapektuhan. Ayon pa sa CAAP, patuloy ang upgrading ng kanilang mga equipment sa Air Traffic Monitoring Center. Kapag natapos ito sa third quarter ng 2024, mas maisasaayos na rin ang kanilang operasyon. Ang CAAP po is continuously doing yung update para at least siguro hopefully towards the end of the year wala na tayong issue ganito at hindi na natin maranasan itong mga nangyaring inconvenientes sa paglipad sa mapaliparan. Nasa 38 domestic flights at 21 international flights ang naapektuhan ng problema kahapon. Sa kabila nito, humingi ng pasensya ang CAAP sa mga apektadong pasahero at binigyan diin na prioridad ng ahensya ang kaligtasan ng publiko. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinila na palayon ng Francis Scott Key Bridge sa Baltimore ang cargo ship na sumalpok dito noong March 26. Ayon sa US Army Corps, pinagtulungan ng mga tugboat na alisin ang MV Dallas sa lugar. Ang pag-aalis sa barko ay ang huling hakbang para maklear na muli ang naturang shipping route. Gayunman, hindi pa umano tapos ang proseso at may mga kailangan pang ayusin bago ito tuluyang mabuksan. Hindi mapipigilan ng anumang hakbang ng International Criminal Court ang inilunsad na giyera ng Israel kontra Hamas. Tinawag ding kahihiyan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa International Court ang planong arrest warrant sa kanila. Ito ang balita ni Azel Kaisi. The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the International Court. Galit na kinondena ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang plano ng International Criminal Court na pagpapaaresto sa kanya kasama ng ilang leader ng Israel at Hamas dahil sa umano'y war crimes kaugnay sa giyera sa Gaza. Sa kanyang televised address, sinabi ni Netanyahu na nakasusukulan para sa kanilang mga democratic Israel ang pagkukumpara sa kanila sa tinatawag niyang mass murderers. What a travesty of justice, what a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing. This attempt will utterly fail. Muli ring iginiit ni Netanyahu na patuloy nilang ipagtatanggol ang Israel nang naaayon sa international law. Sisikapin din nilang wala ng madadamay na sibilyan at makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan sa Gaza. Sinabi naman ni US President Joe Biden na walang basehan ang pagkukumpara sa dalawang panig dahil malinaw ang layunin ng Israel na gawin ang lahat upang protektahan ang mga sibilyan.
Ayon naman kay US Secretary of State Antony Blinken na ang hiling na pag-arestong ito ng ICC ay maaaring makaapekto sa mga ginagawang hakbang upang makamit ang ceasefire deal. Una na ang inihayag ni ICC Chief Prosecutor Karim Khan na may makatwirang batayan upang paniwalaang may pananagutan sa war crimes at crimes against humanity sa Gaza si Ginoong Netanyahu at Defense Minister na si Yoav Gallant. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aalisin ng OpenAI ang isa sa mga boses na ginagamit ng ChatGPT matapos maihalintulad sa Hollywood actress na si Scarlett Johansson. Napansin ng mga user ang similarity o pagkakapareho ng voice option na Sky ng chatbot sa boses ng aktres. Si Sky ang nagbabasa ng malakas sa mga tugon sa users ng app. Gayunman, sinabi ng OpenAI na ang boses na ito ay hindi imitation o panggagaya kay Johansson. Sa ngayon ay ginagawa na nila ng paraan upang ipos ang nasabing boses habang tinutugunan ng mga tanong kung paano nila ito napili. Matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon, inamin ng isang senador na biglaan ang kanyang pagsuporta sa bagong Senate President. Samantala, pag-uusapan pa ng Senado ang magiging pinal na uupong chairman sa mga komite. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob, parang nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Dahil sa kahihiyan, kaya hindi napigilang maging emosyonal ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Makikitang napaiyak sa Senator de la Rosa ng pasalamatan ni dating Senate President Juan Miguel Big-Zubiri sa kanyang suporta. Kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, talagang hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Pag-amin ni Senator Bato, last minute siyang pumirma sa resolusyon para suportahan si Senator Francis Cheese Escudero matapos siyang makumbinsi na sumama sa mayorya. Pinag-iisipan na umano niyang lumipat sa minority bloc nang malamang aalisin na sa pwesto si Senator Zubiri. Nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Senator Tolentino pero nalocate nila ako na pumunta doon, kinausap ako. Sabihan ako na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because I was really contemplating seriously to join the minority after that incident. But I was persuaded by Senator Cheese and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. Pag-amin pa ni Senator de la Rosa, sumunod lamang umano siya sa boto ng mga kapartido sa PDP na sina Senators Francis Tolentino at Christopher Bongo na parehong sumuporta kay Senator Escudero. Silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ayaw ko sana, pero yun nga, may usapan kami na obligado sumama. Hindi na umano nasabi ni Senator de la Rosa kay Senator Zubiri ang desisyon niya bago magsimula ang sesyon kahapon. Sa sesyon ngayong araw, makikitang nilapitan ni Senator de la Rosa sa Senator Zubiri sa plenaryo. Pagsiwalat naman ni Senator Zubiri, nagulat siya sa inamin ni Senator Bato. Hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maiisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niyo. Pero at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. Nakausap ko siya, sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, ba't niyo pa hinakap ang asawa?
Nang matanong naman kung ikakampanya niya pa sa Senador De La Rosa sa 2025 elections. Sa birthday ko sa Bukidnon, in front of 30,000 people, nakahangat ko nga yung kamay niya. So, medyo masakit. Mananatili niya bilang isang block sina Senator Zubiri kasama ang 6 na senador na pumanig sa kanya bilang Magic 7 habang pinag-uusapan pa kung mananatili silang independent. Inamin naman ni Senator Escudero na siya mismo ang nag-ikot sa kanyang mga kasamahan para humingi ng suporta na kanya lamang sinimulan noong nakaraang linggo. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman at that time na may mga agam-agam. Bukas, pag-uusapan ng mga senador ang pinal ng mga uupong chairman sa mga komite, pero inaasahang mababawasan at mapupunta sa ibang senador ang ilan sa mga pinamumunuang komite na mga naihalal sa bagong posisyon. Kabilang sa pag-uusapan ang mga papalit sa mga nag-resign na chairman na kumampi kay Senator Zubiri, gaya ng Senate Committees on Ethics at Tourism na iniwan ni Senator Nancy Binay at Senate Committees on Finance at Youth na pinamumunuan ni Senator Sonny Angara. Magkakaroon naman ng dinner ang mga senador sa Malacanang mamayang gabi. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpaliban ng Makapangyarihang Commission on Appointments o CA ang kumpirmasyon sa pagkakatalaga kay Hans Leo Kakdak bilang kalihim ng Department of Migrant Workers o DMW. Ito ay matapos magmosyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na suspindihin ang deliberasyon dahil sa kakulangan ng oras. Sa kanyang pagharap sa CA, ibinahagi ng kalihim ang ilang accomplishments ng ahensya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gaya na lamang ng pagpapasara sa 8 illegal recruitment establishments ngayong taon, pati na ang 85% fill-up rate sa OFW Hospital. 2 individual naman ang nagpahayag ng pagtutol sa ad interim appointment ni Kakdak. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, sakaling mabypass ang kalihim, kailangang i-reappoint si Kakdak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maisalang muli sa CA. Nakatakda nang mag-adjourn ang sesyon ng Senado bukas, May 22 at muling magbubukas sa Hulyo bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Just defer today, hindi ko pa alam kung magkakaroon bukas, depende kung magbabago ang posisyon ng House. Kung magbabago ang posisyon ng House, magko-convene kami bukas. Andito lang naman kami. At mako-confirm na pa rin namin sa bukas at hindi sa mababypass. Naghain na ng formal sa reklamo sa National Bureau of Investigation ng mga abogado ng isang pharmaceutical company laban sa public health advocate na si Dr. Tony Liachon. Kaugnay ito sa mga isiniwala ni Liachon na umunay multi-level marketing scheme at iba pang alegasyon ng unethical practices. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. Ngayon ho, nag-file na ho ng criminal complaint ang Belkens sa NBI for violation of the anti-cybercrime law against Dr. Anthony Liachon for his malicious, reckless, and baseless accusations against Belkens po. Malisyoso, walang pag-iingat at walang basihang akusasyon. Ito ang ginawang pamantayan sa inihaing reklamo ng Belkens Pharmaceutical Incorporated kaninang umaga laban sa public health advocate na si Dr. Tony Liachon. Cyber libel o paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa ng kumpanya sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Quezon City ng mga abogado. Nag-ugat ito sa mga post ni Dr. Liachon sa kaniyang mga social media account na anilay pawang malisyoso at paninira laban sa kumpanya. Sinasabi nito na ang Belkens at ang mga doktor nito ay engaged daw sa mga unethical practices. Ang Belkens daw ay engaged sa multi-level marketing or sa isang pyramid scheme. At also, ina-allege or kiniklaim ni Dr. Liachon na ang Belkens daw at ang mga doktor nito ay nag-overprescribe sa mga patients nito kapalit ng luxury cars, watches, etc. Dahil sa mga pahayag na ito ni Liachon, nasira umano ang pangalan ng Belkens Pharma na iniingatan ng kumpanya sa matagal na panahon. Malaki na rin umano ang impact ng nangyaring paninira sa kanilang kumpanya. Maging ang kita ng pharmaceutical company, bumaba na rin. Ang epekto ito, siyempre, nasira yung reputasyon, integridad,
at saka yung pangalan ng Belkens Pharma, at saka yung mga, siyempre, nadamay doon yung mga produkto ng Belkens Pharma. Maging ang reputasyon ng mga doktor na umano'y inaakusahan ng pagrereseta kapalit ng magagarang sasakyan at relo, apektado rin. May mga doktor pa umano na inaasahang tetestigo ang Belkens laban kay Dr. Liachon at inaasahan nilang lalabas na rin ang iba pang mga doktor na naapektuhan ng umano'y malisyosong paratang. Ngunit hindi lamang si Dr. Liachon ang planong sampahan ng reklamo ng kumpanya. Maging ang iba pang nagsalita ng umano'y mga paninira laban sa Belkens ay hahabulin nila. Maraming doktor ang nais hong mag-file ng kaso dahil marami nga ho silang naapektuhan nitong paninira sa kanila, hindi lang sa reputation nila. Tulad nga ng nasabi namin during Senate hearing, pati ho safety ho nila na endanger po sila kasi pinost po yung mga private cars nila, even their addresses po. So hindi lang doktor, pati pamilya nila naapektuhan ho. Tinitingnan din ng Belkens ang paghahain ng reklamong administratibo para tuluyang matanggalan ng lisensya si Dr. Liachon. Sa isang pahayag, sinagot naman ni Dr. Liachon ang reklamo. Aniya pinag-aaralan pa ng kaniyang mga abogado ang reklamong inihain laban sa kaniya. Pero malinaw aniya na ang hakbang na ito ng Belkens ay paglihis ng issue at takutin ang mga kritiko ng kumpanya. Tinawag din niya itong desperadong hakbang upang mapigilan ang investigasyon at manipulahin ang opinyon ng publiko. Ayon pa kay Dr. Liachon, paninindigan niya ang kanyang desisyon na ilabas ang issue sa publiko sa kapakanan ng medical community at tiwala ng mga Pilipino sa mga medical service provider sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng abogado ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. ang ulat na umano'y hindi pinagbigyan ng Timor-Leste ang hinihinging political asylum ng kanyang kliyente. Gayon din ang sinasabing napipintong pagpapadeport kay Teves. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Teves, palagi siyang nakikipag-ugnayan sa mga abogado ng dating mambabatas sa Timor-Leste at wala silang impormasyon sa status asylum ni Teves o kung denied ba ito. Sakali naman anyang hindi pinabura ng asylum request, ay maaari pa naman itong iapela. Isinarapan samantala ang data system sa iba't ibang unit ng Philippine National Police. Ito'y matapos ang tangkang panghahack sa data system ng ilang unit ng PNP. Kaya naman hindi muna makapag-a-apply online sa mga frontline services ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As a way of mitigation process po, sinutdown po ngayon lahat po ng PNP systems po natin, particularly yung mga frontline services natin, katulad po ng Firearms and Explosive Office, hindi na po muna available yung mga online application, yung National Police Clearance po natin, sinutdown muna natin. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong nagtangkang manghak sa mga data system ng ilang unit ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, noong isang linggo, kabilang sa tinangkang pasukin ay ang data system ng PNP Logistics at sinunda naman ng PNP Firearms and Explosives Office. Kung sino po yung nagsasabi o yung tinatawag po nilang threat actors na responsible doon sa possible breach po sa LDIMS is the same threat actors involved dito po sa possible breach po sa FEO. Kaya naman, sinabi ni Colonel Fajardo na pansamantala muna itong ipinasara upang hindi makompromiso ang mga mahalagang impormasyon sa sistem ng PNP. Kabilang sa hindi muna maa-access ng publiko online ay ang mga frontline services ng PNP, gaya ng pag-apply ng mga lisensya ng baril sa FEO, lisensya sa Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSIA, police clearance at clearance sa PNP Highway Patrol Group. Gayunman, maaari pa rin naman aniyang mag-apply ang mga ito ng personal sa mga opisina sa Campo Crame at sa mga regional offices. The ITMS requested for at least a week to conduct yung kanilang assessment and evaluation. So sa ngayon po ay medyo maapektuhan somehow yung mga frontline services natin, pero tuloy-tuloy pa rin po yun. Ang explanation po sa atin ng ITMS, decentralized po muna ngayon yung mga frontline services natin. They will be made available doon sa mga regional offices po natin at saka dito po sa Kramen. Dagdag
pa ni Colonel Fajardo, iniimbestigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group kung mula sa bansa o mula sa ibang bansa ang threat actor na PH1NS na nagtangkang pasukin ang data system ng PNP. Ongoing pa rin po ma'am yung kanilang investigation in coordination po sa ITMS. They also reported na rin po yung DICT natin, nag-report na rin po sa National Privacy Commission. As a matter of course po, ay nag-report na po sila dito sa sinasabing alleged breach of data as a matter of procedure. Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Fajardo na inaprubahan na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang operasyon ng Cyber Security Center ng PNP na siyang agarang makakadetect sakaling mayroong magtangkang manghak sa data system ng pambansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sugatan ng 2 taong sakay ng isang aircraft na bumagsak sa barangay Kanaway, San Fernando City, La Union, alas 9 kaninang umaga. Patay sa larawang ibinahagi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kanina, makikita ang isang Cessna plane na may registration na RP C6923 na nakataob sa dagat. Pagmamayari ito ng Leading Edge International Training Center. Base sa report ng CAAP, sakay nito ang piloto at isang pasahero na agad ding dinala sa ospital. Katatapos lang umanon na mag-take off sa San Fernando City Airport ang Cessna plane nang mag-emergency landing. May ruta na San Fernando to Luna at Luna to San Fernando ang eroplano ng madisgrasya. Naglatag na rin ang Philippine Coast Guard ng oil spill boom upang maiwasan ang anumang pagkalat ng langis sa karagatan na pinangyarihan ng plane crash. Patuloy pa ang isinasagawang masusing investigasyong hinggil sa sanhi ng aksidente. Pinaalalahanan ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang mga residente sa Cotabato City at iba pang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na maging mapagmatsyag kasunod ng nangyaring pagpapasabog sa isang chapel sa Cotabato City noong linggo. Sa isang pahayag, pinayuhan ni Secretary Galvez ang mga taga-BARMM at Cotabato City na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang kilos ng sinumang mga grupo o individual. Ayon pa sa opisyal, mahalaga ang pagtutulungan ng bawat isa upang mapigilan ng anumang mga posibleng banta sa seguridad at mapanatili ang kapayapaan sa mga komunidad. Noong linggo, 2 lalaki na sakay ng motorsiklo ang sinasabing naghagis umano ng granada sa loob ng isang chapel sa Cotabato City. Sugatan naman ang 2 babae sa insidente, kabilang na ang isang senior citizen. Agad namang tumakas ang mga sospek na ngayon ay tinutugis ng mga otoridad. Pinaigting pa ng Department of Health o DOH sa Bicol Region ang kampanya sa pagsugpo sa cervical cancer sa mga kababaihan. Libreng screening at pagbabakuna ang isinasagawa ngayon ng DOH na tatagal hanggang sa Desyembre. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Pangatlo, ang cervical cancer sa mga pangunahing mga cause ng pagkamatay ng mga kababaihan. Ang bilang natin 12 sa kada isang araw ang namamatay na babae sa buong Pilipinas dahil sa sakit na ito. Naglalaro sa 2,400 hanggang 3,000 mahigit ang bayad sa pagbabakuna kontra cervical cancer sa mga pribadong klinik. Kaya naman ang malaman ni Jane Akal na may libreng bakuna sa kanilang lugar, hindi na siya nagdalawang isip na samahan ng 12 anyos na anak upang magpa-vaccine. Dahil ini po, hali ko naman po ning tiga-abang-abangan po, mga before mag-pandemic po, igwan na po kani. Kaya lang ngunyan po, ngunyan naman giraray po. Kaya talaga po gusto ko po mag-avail kani. Tanagapot na po ako kani sa private doctors, mahalon po. Nakikiisa ang Department of Health Center for Health and Development Regional Office 5 sa isinasagawang National Cervical Cancer Prevention Month sa buong bansa.
Layo ng aktibidad na ito ng DOH Bicol na magbigay ng impormasyon upang maging malawak ang kaalaman ng mga Bicolana sa kahalagahan ng pagkakaroon ng screening at bakuna laban sa sakit na cervical cancer. Gayon din ang maipaalam sa ating mga kababayan na pwede pang gamutin ang sakit na ito sa pamamagitan ng early detection. Kasabay din ng aktibidad na ito ang pagbibigay ng libreng bakuna sa mga batang babae edad 9 to 14 years old at libreng cervical cancer screening sa mga kababaihang edad 30 hanggang 65 taong gulang. Target ng DOH-5 na makapag-screen ng 51,921 na mga babae mula Mayo hanggang Desyembre ngayong taon. So dahil nga nakita natin ang kahalagahan ng cervical cancer screening pero less than 1% lang ang accomplishment natin sa mga nakaraang taon. Ngayon ang daming efforts during the last year hanggang ngayon, nagtitrain tayo, nag-procure tayo ng mga gamit. Inaasahan na gagawing mas malawak ng DOH katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa Bicol Region ang paglalagay ng mga screening areas. Sa ngayon may 2 Department of Health referral facilities kung saan pwede magpagamot sa cervical cancer. Ito ay ang Bicol Medical Center sa Naga City at ang Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City sa Albay. Ayon sa kagawaran, maaari ring magawa ng paraan upang matulungan ang mga nagkakasakit nito sa mga bayarin sa ospital sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan at ng PhilHealth, kaya wag itong magdalawang isip na lumapit at magpagamot. Bukod sa libreng cervical cancer screening at HPV vaccination, nagbibigay din ng libreng HIV test sa aktibidad ang Department of Health Region 5. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo na ng Wish 1075 ang araw ng unveiling ng iconic Wish Bus sa South Korea. Isasagawa ang unveiling sa darating na June 9, 2024 sa Busan Eurasia Platform Outdoor Plaza sa Busan, South Korea. Kaalinsabay nito ang pagdiriwang ng 126th Philippine Independence Day, 29th National Migrant Workers Day at 75th anniversary ng Philippines-Korea diplomatic relations. Nagkaalaman po, kamakailan ay nasaksihan ng maraming tao sa mundo ang Northern at Southern Lights o yung tinatawag na Aurora Borealis. Madalas makikita lang ito sa mga Scandinavian countries pero nakita na rin ito sa ilang parts ng US, Canada, Australia at kahit sa China. Ayon sa mga eksperto, mas malakas kasi ngayon ang solar activity ng araw sa ika-11 solar cycle na nito. At ito ang dahilan kung bakit mas maraming Aurora Borealis ang nakikita ng mga tao ngayon. Pero bakit kaya sa Pilipinas hindi natin nakikita ang ganitong kagandang senaryo? Huwag kayong mag-alala kasi hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng bansa na malapit sa equator. Malapit kasi tayo sa equator kung kaya't mahina ang magnetic field sa Pilipinas. Yan po ang reason kung bakit hindi tayo kailanman makakakita ng Northern Lights sa ating bansa. Nabubuo kasi ang mga aurora sa tuwing magtatagpo ang solar wind mula sa araw at magnetic field. At mas malakas ang magnetic field ng Earth sa North at South Pole na kung saan napakalayo naman po ng Pilipinas. Yun naman pala. Kung aurora lang po hanap nyo, meron naman tayong Cubao Aurora. Pumunta doon. Biro lang po. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Maraming salamat at shoutout po kina Rodel Vergara, Samuel D. Maxino, Andy Alonzo, The Bendor Blog, Jocelyn Lenogon,
at Marla Hilyao. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at magkita-kita tayo muli bukas. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 15, versikulo 2, na nagsasabi, "Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.